Akong i-share ninyo nga nung nikuha yung theology. Because most of my brethren, ako makaigsunan sa iglesia sa Balugo, wala ni sila kabalungan ng theology ko. So atong siran makaigsunan para makabalungan sila ba. And during the enrollment sa Sipak Makaigsunan, during 2019, nagpa-enroll ko. Mag-engineer ta ko, niya kay right, pupunta gamay math Makaigsunan. Akong grado og math kay nahinubra pag bayaw 60. Nahinubra 60 ba? Moto nga 65 guro to. Di ba siminto bisa mong maestra. Sa simintuhan niyo ng patmok tira sa tirang ko eskwela sa Balugo High School. Simintuhan niyo na tagaan ta pag 75 kay tulo mami kabuok Makaigsunan. So pagkamot ta po Sipak, wala ko dawata sa engineering kay nahinubra daw akong grado. So sabi akong baon na hindi mo ko pwede pag engineering kaya nanginubra man akong grado. Nursing na po. At ito na po sa nursing. Kung mo ismila po nursing, sulay tag-inquire direct. At ito na po sa nursing. Madlok na po kong dagom. Dito ko sa bayawan Makaigsunan, nagpasibisi ko, itusukan ko kuwan ba? Kuwan dugo. Iya kay kuyapan man ko. Wala pa kakuha dugo ng doktor. Naingon ng doktor na namo kay kauban. Naingon ng doktor Makaigsunan. Abang! Asa ni kauban? Ani? Kuha. Dili, siguro ko pwede mag-nurse kay makuyawan na sige ng doktor o mag-nurse po ko. Ya atong atay Makaigsunan, ingon ng doktor, kung saan daw, paan nakadugo? Kung pwede na daw. Di na baka makuyapan. Kung dili na daw, pinakuyapan ako kanina. So wala yung Makaigsunan. Wala yung ko ka-nursing. Unsa ba? Music. Nama po yung music dito. Kung mag-music, kung tsada-tsada, kung ka may tingaw. Di. Music ko Makaigsunan. Hindi magkanta ko sa balay. Ngayon, mas mama nga. Maghilang biya, kapag may ilang tingaw. Di wala, tawag ko music. Yung ko nga. Theology na lang. Theology na lang taanit. Siguro Makaigsunan tawag ko sa Ginoo. So ang atong pagatunan karon Makaigsunan is a very simple message para kanatong tanan. And the title of our message this morning is God's purpose to us. Unsa man ang purpose mga igsoon? Unsa na purpose? Katuyuan sa Bisaya pa. So ang katuyuan sa Dios kanato Makaigsunan nga iyang mga katawhan. And according pa sa atong text sa 1 Corinthians 15:58, naging diri mga igsoon, therefore my dear brothers and sisters, stand firm. Ingon sa English mga igsoon sa NIV, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So atong pagatunan karon mga igsuonan, kung unsay katuyuan sa Dios sa matag usa kanato. Sometimes atong pangalagad sa Ginoo, mawad-an tag paglao mga igsuonan. Usahay maluya ta mga igsuonan, tungod kay wala nato nasabtan kung unsa ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. And every members and leaders of the church, kitang tanan nga mga membro dire, kitang tanan nga mga leaders dire, mga officers sa atong iglesia, naging dire mga igsuonan, God has a purpose to each one of us. Adunay katuyuan ang Ginoo sa matag usa kanato. And especially sa atong mga pangulo, mga opisyalis sa atong iglesia, ang Dios adunay pinasahin nga pagtawag kanato. Amen. And mao nay rason nato igsuonan nga naa ta karon, naa atong mga pangulo karon sa nagkalain-lain nga iglesia. Una-una ninyo makadali. Sa gyud ang katuyuan or what is God's purpose to us? Unsa gyud ang purpose sa Ginoo? Unsa gyud ang tuyo sa Ginoo nga nahimo ta nga mga believers, nahimo ta nga mga Adventista? And according pa diri mga igsuonan, we are now in the shaking time. Natas panahon sa pag-uyog. Karong panahon na makaigsuonan, natas panahon sa pag-uyog. O ang yawa mangitaw sa sikreto nga pagpanglimbong mga kaigsuonan sa pagguba sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Daghang pamaagi ang yawa mga kaigsuonan. Unsaon niya pagguba ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. And
Una daan mga igsunan is pinaagi sa atong oras. Sa atong oras. But before na mga igsunan, ako i-share niyo gamay ang story sa robot. Story of a robot. Kadungog naman eh, wala? Wala. Kanahan mo makadungog? Naan. So, the story of a robot mga kaigsunan. Na robot nga gi-invento sa Amerika. Ang purpose ani nga robot is mudakop og kawatan. And sa namumana mga kaigsunan, maghimo ang robot, gibutang dito sa Amerika. So sa usulod sa usa ka oras, kabalo mo pila ka kawatan na dakpan. Sa kagatos mga kaigsunan. Idala na po sa Amerika ang robot. After 1 hour, kabalo mo pila na dakpan. 150 kabo kawatan mga kaigsunan. So gidala sa Pilipinas ang robot. O sa diha magidala sa Pilipinas ang robot. Usa ka oras. Pila na dakpan? Kabalo ba wala? Wala. Wala na dakpan mga kaigsunan. 2 ka oras. Ay nadak, kabalo mo pila na dakpan? Wala. Wala gyapon mga kaigsunan. Kaya ang robot may gikawan. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, usahay dili nato mapulpil ang purpose sa Ginoo. Tungod kay kawaton sa yawa mga kaigsunan. Usahay gupon sa yawa ang purpose sa Ginoo sa atoa. And one of these mga kaigsunan is pinaagi sa atong oras. Sa atong oras sa matag adlaw na itong pagkinabuhi. According from the General Conference of the Seventh-day Adventist Church, there are 21 million stay in the world, but only 34% Seventh-day Adventist members have regular morning and evening worship. Pila ka percent mga kaigsunan? 34%. 34% ra ang mga Adventistas di kong kalibutan nga adunay morning and regular morning and evening worship. Pangutana mga kaigsunan, apil kahatane. And when sa samtang nakahibalo ko ani mga kaigsunan, medyo nasubok ko gamay. Mas daghan pa mga kaigsunan ang mga Adventista nga walay regular worship sa Ginoo. And according to mga kaigsunan, that 66% ang walay regular morning and evening worship. 66% ang wala. So 34 ang naay regular worship. So mas daghan pa mga kaigsunan ang wala ka worship sa Ginoo. And we can see mga kaigsunan that majority of our members today are struggling spiritually. Tinuod ba? Kadaghanan sa atong membro sa iglesia karon mga kaigsunan, nag-struggle yun ta spiritually. Whether we accept it or not mga kaigsunan, mao ni reality sa atong iglesia karon. Tungod kay ang yawa mga kaigsunan, mangita siya paagi yang gupon ang tumong o ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. And next mga kaigsunan is gamiton po sa yawa ang atong mga bisyo. And dili na kay sa una mga kaigsunan kay bisyo mapugo. Sulay ko minaminaw sigarilyo, suyo. Lisod siya bayaan mga kaigsunan. But timan mga kaigsunan, daghan mga bisyo natay mga darling sins, bisyo magyapon na mga kaigsunan. Sa kung saan klase nga bisyo pag panaway, paglibag, daghang klase nga bisyo mga kaigsunan. Pagkiman din yung kaigsunan nga muna'y gamitong pamaagis yawa nga maguba niya ang katuyuan sa Ginoo sa itong kinabuhi. And also mga kaigsunan, atong trabaho. Trabaho mga kaigsunan, usani sa hinungdan o usani sa pamaagis yawa nga daghan nga mga Adventista mga kaigsunan, daghan mga Adventista sa una nga wala na karon mga kaigsunan tungod kay katrabaho sila sa Badong. And when I was assigned in Bacolod ng kaigsunan, adunay church dito
sa Alangil, Barangay Alangilan, Bacolod City. Na-assign ko dito mga kaigsunan as a church pastor. Unong kasabado na mong simba mga kaigsunan kauban sa mga estudyante sipa. Ana nga iglesia wala gyud membro mga kaigsunan. Wala gyud simba bisan usa. And according pa mga kaigsunan nga bato nga iglesia is a pioneer church, pioneering. Ikaduha to nga iglesia sa Bacolod Central Church. Siya may ikaduha sa pioneering siya mga kaigsunan. Kung ano ba naman ni nanimba ba? So among gipangita mga kaigsunan. Suri dito sa palibot. Nakakita yung mga kaigsunan sa mga karaan nga membro dito. And ako sila ipangutanan naman sila. Nanong wala naman mo kasimba. Sister, ingat pa nila mga kaigsunan, lisod kaayo ang ilang panginabuhi. Kinahanglan yun silang mabuhi. Kinahanglan yun silang magtrabaho bisag Sabado para mabuhi sila. And mga kaigsunan, hangtod karon wa gyapon sila kasimba ang ginabisita. Gatrabaho rin gyapon sila mga kaigsunan. That's why namiton sa yawa usahay mga kaigsunan ang atong trabaho. Namiton sa yawa nga dili ta makasimba. If you lose heaven, you lose everything. Kung atong ibaylo ang adlaw sa Ginoo, atong ibaylo ang adlaw may papahulay mga kaigsunan kaysa sa atong mga trabaho, atong ibaylo ang atong kaluwasan kaysa sa atong mga trabaho or sa mga butang ni kalibutan mga kaigsunan. Ingon pa ni Mrs. White, you lose everything. Nawad anta sa tanang butang. Paningon siya mga kaigsunan, if you gain heaven, you gain everything. So kung atong maangkon ang langit, atong maangkon ang kaluwasan mga kaigsunan, ingon si Mrs. White, atong maangkon ang tanang butang. Amen? Amen. Kung ato nang maangkon mga kaigsunan, kung magpabilin tang matinumanon sa Ginoo labi na sa iyang adlaw ay papahulay. Usa mga kaigsunan sa pamaagi sa yawa, isang social media. According pa sa mga research mga kaigsunan, that the Philippines was home to 84.45 million social media users in January 2023. So, ang Pilipinas mga kaigsunan, aduna na tayo 100 million kapil ka population. But dili mga kaigsunan, 84.45 million social media users in January 2023. So atong makita mga kaigsunan nga daghan kaayo nga active sa social media, equating to 72.5% of total population. So atong makita rin mga kaigsunan nga daghan kaayo nga mga Pilipino nga active sa social media. And appeal yun ang mga Adventista or kita ang mga Adventista ang mga kaigsunan. And daghang Pilipino nga addict sa Facebook. Sa kita ng mga Adventista mga kaigsunan, iligmata na ito, scroll ito sa Facebook. So natin na dili. Okay lang ito mga kaigsunan, inig-scroll na ito, Bible, may scroll na. Ano sa Facebook. Before ta matulog, scroll sa Facebook. Iligmata, scroll niya po sa Facebook. Tinood, mga kaigsunan. And, maabot tayo sa hipag yun. Magamitin 3 hours Facebook. Yan. Pag mata na po, hindi mo trabaho, eskwela, 1 hour na lang. Pero mga kaigsunan, bisan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, 10 minutos, taas na guro na. Ginoo, dili. Pero ang Facebook mga kaigsunan, pila ka oras? 3 hours. Pila mga oras kaya mag-Facebook? 4 Usa ka adlaw mga kaigsunan. Pero ang pagbasa ng Biblia, isang 10 minutes, luka na mga kaigsunan. That is the strategy of Satan mga kaigsunan. Aron mga kaigsunan, TikTok na po. Atong mga Adventista, kusog yung gigiwa ng lubot mga kaigsunan. Sayo-sayo pa. Pero kung atong taga-bahid sa iglesia, pampuon, mag-ampo, magaling ka ito, pang-ampo, mga kanta. Yan siya. Thank you for sunshine, thank you for rain. Nayo pa nung isa, di ka ba nung ampo? I-ampo na lang itong kanta. That is the strategy of Satan, mga kaigsunan. And ang pinaka-makasusubo karon mga kaigsunan.
daghan kayo nga mga pamatanon, daghan kayo nga mga batanon sa ato nga iglesia matagsunan nga adi kayo og email. And you know what? Ang email matagsunan, that is a satanic game. That is a satanic game matagsunan. Kung imong tanawon, halos tanan nga iglesia, sa halos tanang pamatanon, adi yung email matagsunan. Dito sa Sipak, bisan sa atong pagalingon nga eskwelahan, bisan sa institusyon sa Ginoo. Ako na ko'y classmate yun, theology, taga-Basay. Magbuntagay sa email, mga kaigsunan. And, kung pagkadili lang sunod eskwela, ako sa tanasam ka, bro. Tulog ko, dulang ko gabi dulang ko sa gabi email. Bisan, dili rin ito ang amigo, mga kaigsunan, kalagahanan dito Sipak, mga batanon. Halos dili mga tulog, magsirang dulag email. Pero wala na diri sa balugo mga kaigsunan, amen? Amen! Muna yung problema karon mga kaigsunan sa ato nga mga pamatanon. Muna yung pamaagi sa yawa mga kaigsunan nga atong mga batanon nga kita nga makatawhan sa Ginoo. Maguba ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa una mga kaigsunan, magproblema ang mga ginikanan kay ilang mga bata. Adi kay cellphone. Karon mga kaigsunan, magproblema na po ang ilang kabataan kaya ang mga ginikanan na pwede ko cellphone. Tinoon dili. Lord! Tinoon. So atong makita mga kaigsunan that Satan is now attacking to all of us, especially to our young people. And our young people today, mga kaigsunan, was slowly lost. Nagkahinay-hinay, nagkawala ang mga batanon sa iglesia. Tinoon dili. And when I was assigning, akong assignan karon nga church mga kaigsunan sa Bacolod is sa Paglaong Church man, Bacolod City. Kana nga iglesia mga kaigsunan, dako na siya nga iglesia. And daghan kay membro dira nga church mga kaigsunan. Akong naobserbahan sila iglesia mga kaigsunan is daghan kaayo membro pero halos tigulang tanan. Nay pamatanon, unong raguro or limang. So gamay ra kay makaigsunan. Atong makita nga ang mga batanon nato karon nagakawala na sa iglesia. You know dili? Lord! Nagkawala na sa iglesia because Satan is attacking our young people. Because nasayod ang yawa mga kaigsunan na ang pamatanon o ang atong mga batanon sa iglesia may mutapos sa buhat sa Ginoo. And remember young people, kamo nga mga batanon, kamo ang paglaom sa tuwa iglesia. And the next mga kaigsunan, ang gubon sa yawa is ang atong relasyon sa matag membro sa iglesia. Nag-ingat pa sa Mateo 24, 10, versikulo 10 hangtod 12, nga sa katapusan ng mga adlaw mga kaigsunan, ano kasi katapusan ng adlaw karon? Daghan ang mamiya sa pagtuo. And nag-ingat sa verse 12, nga mubugnaw ang gugmas kadaghanan. Mo ni reality karon mga kaigsunan. And ang manag pamilya, manag away, bisan mga Adventista. Because nakamyawa ang mga kaigsunan na ikamot siya. Bisan kita ang mga Adventista, na ay times nga may conflict sa iglesia, bisan sa atong pagalingon ng pamilya. Na ay times sa mga kaigsunan, because ng yawa na ikamot siya. Sa pamilya, mga kaigsunan. Dito sa Sipak, na ay pastor dito, nagbulag siya siyang asawa mga kaigsunan, kay ang iyang asawa nangita og lain. Imani mga kaigsunan, na sila professor tong pastor and ang iyang asawa maestra po, Sipak. Pero ang iyang asawa mga kaigsunan nangita og lain. So we can see mga kaigsunan that Satan is working and Satan is attacking our church today. Dili lamang na mga kaigsunan, bisan sulod sa atong iglesia. Ang atong mga pangulo, ang ato nga mga membro mga kaigsunan, sa dunay panag-away. And sa akong nasayran ng iglesia mga kaigsunan, na iglesia sa Bacolod nga wala na natong usan, wala na pagkasimba. One of the reason mga igsoon is na nag-inaway sila. Katong manghol, gawa na dito sa Mauricia Gasimba, nagkatong usang mahulang,
narapod sa laing iglesia, nagbulag-bulag sila mga igsunan. O ang iglesia na ako nasaynan sa unang mga igsunan, wala na po'y gasimba. So we can see that Satan is attacking our church today. O muna hindi mahitabo sa itong iglesia mga kaigsunan. Kung magsigit ang ginaway, walay mong paubos sa mga kaigsunan. Ang atong iglesia, magubag mo na ang mga kaigsunan. Gupon ka na siyawa ang atong iglesia mga kaigsunan. O pareha sa akong nasaynan ng church. Wala na igasimba mga kaigsunan. Tungod kayo na naginaway ang pamilya, na naginaway ang managsuon, wala na igasimba mga kaigsunan. Ano mang nahitabo na yung iglesia man sa Ginoo? Katawhan mo tas Ginoo. Because Satan is attacking us right now. Kaya-atake tas yawa karon na kaigsunan. Kay gusto ang yawa, ang ayatang madala sa impierno. Kung saan man kaigsunan, magpadala tas yawa? Dili man kaigsunan. Usahay man kaigsunan, ang atong Pangulo sa iglesia, maluya. Kaya ang atong mga membro, dili mo suporta. Lisod kayo ng mag-lead mga kaigsunan. Maluya kung ta usahay gamiton si Awa ang atong membro nga maluya ta. Because nakasulay kong lead dito mga kaigsunan. Sa SIPAC, I was lead sa mga estudyante dito from Negros Oriental. And grabe din mo suporta mga kaigsunan ang uban. Ya maluya na lang lagi ka. Na hindi mo adto mga gatherings, potluck, may madto, ay mga worship, mga prayer band, hindi madto. Maluya na lang po mga kaigsunan. And sometimes po, mapaluya po, ang leader po, mapaluya po sa membro. Naiuban nga leader, naiuban nga pangulo, nga gusto po nga iyang mga plano ray matuman. Naingana nga leader, dili bitaw maminaw sa uban. And ang sakit mga kaigsunan sa Pilipino or sakit sa kalagahanan is usog kayo ta mo criticize. Programa sa church, namunsa mo na. Programa na, napuikuan-kuan na. Usog kayo manaway mga kaigsunan. Kung sakit sa Pilipino, lain na bang Pilipino manaway kay dayig-dayigon sa asawayon. Tadi atong may pangag mga kaigsunan. Ingon yang amigo bay, gwapo lagi kay karon. Gwapo ng pangag. Minsan na, gwapo ko ng pangag, social kay ng pangag. Social din ang pangag. Nasuko man naman. Social kay na kay mo dila na bintana. Lain ang Pinoy manaway mga kaigsunan kay dayig-dayigon una. Pareha lang bisan sa iglesia. Ngayon ang membro nga nindot kay mong suot rondan. Mura kag si Dentes Mission. Mura si Dentes Mission. Mura ra di ay mga kaigsunan. Nindot kay mawali pero dukaon man ta si mawali. Sa pagkaon pod lamig kay mong niluto sister. Pero po lang parang dagat. Parang dagat mga kaigsunan. Right, ang Pilipino manaway na mga kaigsunan dahil kaigon sana kung sasabayon. Muna sakit mga kaigsunan na ito maggustuhan ng usahay. Ikusugtang mo dahil pero sabayon dahil. At imani mga kaigsunan, kung mga leader po, mga elder nga active, hingan po usap hindi lang nga balik po sobra, nakas ka-active. Stricto po kayo. Yang maluya po, naunsa po, nga mga elder nga, luya po kayo. Luoy kay elder mga kaigsunan, wala taway kabaingnan. And mga kaigsunan, naghinong dire, that remember that God, gitugot is Diyos ang tanan mga kaigsunan. Ang tanan nga discouragement, especially sa mga leader mga kaigsunan. Grabe ang discouragement sa mga leader. Because nasayon ang yawa mga kaigsunan nga kung mawala ang leader sa iglesia, maguba din ang iglesia mga kaigsunan. And that's why naningkamot ang yawa nga kita ma-discourage, kita maluya mga kaigsunan. But ang Ginoo naningkamot siyang kaigsunan nga muhatag og kalig-on sa matag usa kanato. Amen? Amen. And reminders kanatong tanan. Ang atong mga leader sa iglesia mga kaigsunan, dili na sila mga perpekto. Dili na sila perpekto. Adunay danggahan nga mga higayon mga kaigsunan na mapakyas ang atong mga pangulo, atong mga elders, atong mga officers sa church. Na yung mga higayon mga kaigsunan nga makaistorya sila sakit, nga dili na tumadawat tungod kay ila
Kada tao mga kaigsunan natay nagkalain-lain nga temperaments. Because every person has temperament. Yang ang iyang temperament mga kaigsunan, dila kung gawas ang iyang kinaiyak. So kung kulirik mo istorya, for example, kulirik, prangka mo ng istorya, sakit mo ng istorya. So kita na, for example, kita na pragmatic, mga hinayon, okay na, nga na, masang istorya, masamta na itong mga kaigsunan. Manay, nakanindot kung kabalo na sa temperament. So, di man yung mga kaigsunan, nga itong mga pangulo, dili na sila mga perfecto, ano na sila yung mga kapakyasan ng kaigsunan. And, next is, while we are serving God, Satan will do his best to destroy the purpose of God to us. Samtang kita nangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, mangita kung paagi ang yawa mga igsoon nga kita maluya, mangita paagi ang yawa nga kita ma-discourage mga igsoon. And usahay, bisan gabuhat ang maayo mga kaigsunan, usahay mahimong tanglutan. Naganbas ko mga kaigsunan, first time, atong summer. Dili ko sa maganda sa Campolermes ba. Ay, silingan ko itong chip ko ito. And, pag-approach sa ayo, gawas ang babae, mga kaigsunan, parang isugang nawong. Oh, ma'am, good morning, ma'am. Pero, sa tatig, nisagit mo siya. No, mo dre. Huwag ko'y kinahanglan ninyo. Pamahawa mo dre. Kaisuga, kaigsunan, pero kuyawan na mo. Kuyawan ko kaigsunan. Kaya kay first time doon, saan ka ni? Kasi mo kung kadong ako akong leader nga, sige mag-ingon nga, dili magpagamit sa yawa ha? Pag-ingon nga, nasuko man ko. Ako ta-ingon nga, kung pagamit sa yawa, ma'am! Niya kay, nahadlok ko ba magkaigsunan, ingon ako siya, ikaw may yawa dong! Di, wala na lang akong kaigsunan, nagpahilog na lang ko. Sa itong pagpangalagad sa Ginoo, sa itong pagbuhat sa bulaton sa Ginoo mga kaigsunan, ang yawa aduna siya pamaagi. So layan ta mga kaigsunan, paluyaman ta mga kaigsunan, para hindi ta makapadayon sa pagpangalagad o sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Aduna ba'y solusyon ang Dios niya ng tanan mga kaigsunan? Atong makita na ang yawa na nikamot siya sa pagbuhat sa atong oras. Dili na ta kabasag Biblia, di na ta kaampo, di na ganita ka worship. Grabe ang yawa mga kaigsunan, nalikamot siya. Sa atong trabaho, tapoy na kagtrabaho, di ulis balay. Tapoy na, tulog na dito, di na galing ampo. Ano na ba'y solusyon mga kaigsunan ang Diyos yan ang tanan? Nagingon si Apostol Peter mga kaigsunan sa 1 Peter 5:8, pag maikmat o pag mabinantayon kamo, kaya ang inyong kaaway na mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagagulog, nagapangita ang tupunon. So si Apostol Pedro mga kaigsoon, nagpahinumdum ka nato nga, magmaigmat ta mga kaigsunan. Tungkol kay ang yawa, abtik ayo. Nagpahimang mo si Apostol Pedro, na kinahanglan nga abtik ta. Kinahanglan nga magmaigmat ta mga kaigsoon. Kaya yawa, grabe ka abtik mga kaigsunan. The first solution of God sa pagguba sa yawa sa tumong sa Dios mga kaigsunan is the first solution of God is pinaagi sa pag-abot. We should always pray mga kaigsunan bisan sa atong pagpamuhat, dili lang kay kinahanglan kita muluhod, kinahanglan kita mosulod sa kwarto, bisan unsa atong gihimo mga kaigsunan, always tang istoryahan sa Ginoo. Nakoy trabaho lang, kabangi ko Ginoo. Pero may tamo kay communicate sa Ginoo mga kaigsunan ba? Pinagi sa atong una-una. And bisan gani mga kaigsunan ang may inapuon nga relasyon, magungkag yapon, bukadong gyud siya wa. Dito nay nagpa-advise niya nga bayi. Pero pastor, ako ay kung problema pastor. Bibiyaan ko sa kong uyab. Bibiyaan sa kong uyab mga kaigsunan. And so pastor, katong atong uyab pastor, sige may ampo ato. May na siya mga pastor, sa dili pa ta magstoryahan na langga, mag-ampo sa ta. Mag-ampo na sila mga kaigsunan. Sa before mga man nagstoryahan na before mga man nagstoryahan na langga, mag-ampo sa ta.
Ampo sila mga kaigsunan. Nangutana ang bahay, Pastor, maano man yung gitugod sa Ginoo, Pastor? Magbulag ni. Ano magitugod sa Ginoo, Pastor? Kainan siya ni Pastor Sirano. Ang inyong relasyon na ay kulang. Na ay opening prayer, na ay closing prayer, na ay kulang. E wala special song. Bisan ang may nampuon nga relasyon mga kaigsunan, gumuon nga mo siyawa. Sige sila kampo, before magstoryahanay, magampo. Sa dili pa mo magstoryahanay, magampo. Bisan sige kampo mga kaigsunan, nagguba nga mo siyawa ang ilang relasyon. Nagingon si Apostol Lucas mga kaigsunan, na kinahanglan kita magampo sa tanang panahon. So nagingon si Joshua or si Josue mga kaigsunan, nga kinahanglan kining pulong sa Ginoo na kanunay sa pambaba. So kinahanglan kay mga kaigsunan nga sa matag istorya nato na is pulong sa Ginoo. Kaya ato akong silingan sa una, magstoryahan na yun, makayong kung Diyos nang kumuna ako nagtuhanan Sige, mag-verse, magawas pa ba? Kaya pagkahuman, tuba na po din ang Ginoo, mga kaigsunan. Pero ang Ginoo, nag-advise na ito, mga kaigsunan. Nga kinahanglan sa matang istorya na ito, na ang pulong sa Ginoo. Meditate the Word of God, mga kaigsunan. And again, meditate on it day and night. That's why ang worship na ito, encourage ta sa ato iglesia nga aduna tay morning and evening worship. Because this is the principles of the Bible nga sa matag buntag, sa matag gabi mga kaigsunan, mugahintag panahon, mugahintag oras aron sa pagsimba sa Ginoo. Amen? Amen. And again mga kaigsunan, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kung ganahan ta nga mahimong prosperous, kung ganahan ta nga mahimong successful sa itong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, let us meditate the Word of God morning and evening mga kaigsunan. Simple ang ayaw na mga kaigsunan na solusyon nga ihatag sa Ginoo sa tuwa. The next is musuporta ta sa bulaton sa Ginoo. Kung di ka nito masuporta sa bulaton sa Ginoo mga kaigsunan, sutihan ta mo, siguro butang maluyas ito pangalagad. Siguro bitang maluya mga kaigsunan. Samot na panalangsar tamang po, panalangsar ang basang Biblia, di pag yun mo suporta sa bulaton sa Ginoo mga kaigsunan, luya yun sa pangalagad. Manay tinuo dihan mga kaigsunan. And again pa dire, that support the word of the Lord. In Philippians 4 verse 3, pinaagi sa itong pagsuporta sa bulaton sa Ginoo mga kaigsunan. For example, ato iglesia, daghan ta nga mga programa sa ministry, ano na women's ministry, children, youth ministry, mga krusada mga kaigsunan, ato nang suportahan sa unsang klaseng ministry sa iglesia. Because nag-ingon diri sa Filipos 4:3, na pinaagi sa itong pagsuporta sa bulaton sa Ginoo mga kaigsunan, ang atong mga ngalan masulat sa pasahon sa kinabuhi. Amen. Gusto ba ta makaigsunan ang atong mga ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi? Gusto. Atong suportaan na kaigsunan ang bulaton sa Ginoo. Kabalo ko makaigsunan nga aduna tay nagkalain-lain nga talento na makasuporta ta sa bulaton sa Ginoo. Wala ang tay kwarta. So, bisan man sa atong masuporta dira ang atong presensya, ang atong tapang makaigsunan, dako na kay siya masuporta sa bulaton sa Ginoo. Atong iglesia, natay mga dagyaw, natay mga talabaho, na lalagyawan mga kaigsunan. Usa na sa pagsuporta sa bulaton sa Ginoo. For example, dili ta busy ta kayo. So, suporta ta. O, may nalalay pagsudan. Ana mga kaigsunan, pagsuporta na sa bulaton sa Ginoo. And ay kalimot mga kaigsunan, nga ang ato ala masulat sa basahon sa kinabuhi ng kaigsuon. Kung suporta ta sa bulaton sa Ginoo. Nag-ingon si Apostol Pablo nga kita magmalig-on sa pagpangalagad. Nag-ingon siya mga kaigsunan, let nothing move you. Kinahanglan nga dili kita matarog mga kaigsunan, nga bisan unsang klase sa pagpaluya sa yawa, sa unsang klase sa pagsulay mga kaigsunan. Magpabilin ta nga mga lagad sa Ginoo. Magpabilin ta diri sa iglesia sa Ginoo mga kaigsunan. Og nag-ingon siya sa last mga kaigsunan, si Apostol Pablo, give yourself fully to the work of the Lord.
atong suportaan ang buluhaton sa Ginoo kay ingon diri mga kaigsunan, ang atong your labor in the Lord is not in vain. Ang katuyuan sa Ginoo mga kaigsunan sa matag usa kanato, na kita magmalig-on, kita magbarog sa pag-alagad sa Ginoo. Labaw sa tanan mga kaigsunan, kita mga kaigsunan magpabilin sa iglesia sa Dios bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Ug ang si Apostol Pablo nagsugot kanato mga igsuon, at kinahanglan mo suporta ta sa Ginoo. Musuporta ta sa buluhaton sa Ginoo. Kaya ang ato nga panagbudlay dili ni makawang mga kaigsunan, because the final purpose of God to us, ang katapusan nga katuyuan sa Dios ang talo sa kanato, nga ikaw ug ako mga igsuon, iyang makauban sa langit ng puluyanan. Ug mayong buntag ug God bless kanatong tanan. Amen.